na dating opisyal ng Philippine National Police, si dating Senior Inspector Rolando Mendoza. Sumisilip paminsan-minsan ang hostage taker na si dating Police Senior Inspector Rolando Mendoza mula sa loob ng bus. Nagpapaskil din siya ng mga mensaheng nakasulat sa papel. Isa rito, nakasulat, "Big mistake to correct a big wrong decision." Meron ding papel na nakalagay, "Deadlock today, 3 p.m." Di malinaw kung ano ang ibig sabihin ng mga mensahe. Pero paglipas ng alas 3, may isa pang hostage na pinalaya. Ang pangatlong mensahe, "Media now." Yung media, yung naaprubahan pala, yung media, basically nasa labas. Kaya lang, he's requesting na gusto niya nasa loob ng bus. So basically, kailangan ng clearance. Kinordon agad ang lugar, pero may mga media pa rin na pilit na pumapasok sa restricted area. Tinangkaring makalapit sa bus ng isang kapatid ng suspect na isa ring miyembro ng PNP, pero pinigilan siya ng mga kapwa-pulis. Sa panig ng mga otoridad, magkatuwang sa pakikipag-usap sa suspect, sina Superintendent Orlando Yebra at Senior Inspector Romeo Salvador, ang mga naatasang hostage negotiator ng PNP. Pinagbigyan ang mga inisyal na hiling ng suspect, gaya ng pagkain para sa mga bihag at krudo para hindi matigil ang pag-andar ng makina at aircon ng bus. Kapalit ito ang papapalaya sa ilan sa mga bihag, kabilang ang mga bata at isang matandang may diabetes. 25 ang kabuang bilang ng mga nabihag na banyagang turista at mga Pinoy. Pero mula pa lang sa umpisa, inalis na ng PNP ang posibilidad na gumamit ng puwersa kahit armado ng assault rifle at pistola ang suspect. The use of force is a last resort. But as much as possible, we don't want to use the use of force. Nagsanay at nag-aral pa sa abroad ang dalawang hostage negotiator ng PNP. Hindi na rin mabilang ang mga hostage crisis na kanilang narisolba sa mapayapang paraan. Dalawang linya ng komunikasyon ang kanilang ginagamit kung may gustong kumausap sa suspect sa pamamagitan ng cellphone at landline. Mike, nabanggit mo kanina yung June Ducat hostage taking dito rin sa lungsod ng Maynila. Yung si Superintendent Yebra, Mike, ay kasangkot din doon kung paano na-resolba na mapayapa yung hostage crisis na yon. At sa mga sandaling ito ay siya rin ay involved dito sa negosasyon para mapasuko nga itong si Mendoza. At nakausap nila yung suspect, maayos naman dito kausap at maayos din makitungo sa mga bihag. Kaya tiwala sila na mariresolba na mapayapa itong hostage crisis na nagaganap ngayon dito sa lungsod ng Maynila, Mike. O nga, Jung, kanina nakausap ko rin yung ilan sa mga otoridad doon sa tagiliran ng Quirino Grandstand at sinasabi nila sa puntong yon, mga ilang minuto tayo bago mag-sign papawid ay mukhang nasa tama at diretso namang kausapin at nasa tama pa rin yung pag-iisip ng hostage taker na si Chief Inspector Mendoza. Babalikan ka namin, Jung, kung sakaling mayroong mga karagdagang pangyayari dyan sa may kinalalagyan mo. Maraming salamat, June Veneracion. Kanina po ay dumating ang asawa, anak at kapatid ng hostage taker para tumulong sana sa pakikipag-usap sa suspect. Paliwanag ng kapatid, mabait daw ang suspect, pero matindi ang sama ng loob niya dahil sa pagkakasibak sa kanya sa pagiging pulis. Nakatutok si Chino Gaston. Agad na pasugod sa Quirino Grandstand si SPO Gregorio Mendoza matapos mabalitaan ng hostage ng tourist bus ang kanyang kapatid na si dating Police Senior Inspector Rolando Mendoza. Matagal na raw problemadong kapatid dahil sa pagkakasibak sa serbisyo dahil sa kasong robbery extortion. Mabait at magiting raw si Rolando. Nakasama pa nga raw sa 10 most outstanding policeman ito noong 1996. Marami rin daw itong natanggap na parangal. Pagkakakilala mo sa kanya, kaya pumatay ng tao? Hindi po natin masabi, sir. Hindi naman po gagawa ng ganyan kundi lang siya talagang binawalang halaga ng pamunuan ng PNP at saka ng Ombudsman. Dumating din dito sa Luneta PCP ang anak at may bahay ni Mendoza. Pero umiwas sila sa media. Ibig daw ng mga kaanak ng hostage taker na makalapit sa bus para tumulong sa negosasyon. Pero hindi pumayag ang mga police negotiator. Bago mag-alas 3 ng hapon, nakausap ni Gregorio ang kanyang kapatid sa cellphone ng isang kaibigan. Tol, hayaan mo muna ipaliwanag ko muna sa 30 minutes sa lahat ng news circulation ang problema mo. Ako nang bahala magpaliwanag. At pag hindi sila nagbigay na aksyon, saka mo na ituloy yung ano mo. Ha? Kabilang daw sa mga hinihingi ng kanyang kapatid ang pagbali ng desisyon ng ombudsman patungkol sa kanyang kasong robbery extortion at ang pagbigay ng full retirement benefits na pinagkait daw sa kanya dahil sa pagkakasibak sa serbisyo. Chino Gaston, Nakatutok,
24 oras. Mahigit 20 taong nagserbisyo sa Philippine National Police ang hostage taker na si dating Senior Inspector Rolando Mendoza, kung saan tumanggap pa siya ng iba't ibang parangal. Pero sinibak siya noong 1 taon matapos siyang masangkot sa patong-patong na kaso kabilang ang robbery extortion. Nakatutok si Ivan Mayrina. 1981 ang mapabilang sa PNP si Rolando Mendoza. Sa mahigit 2 dekada niya sa serbisyo, sari-saring parangal ang kanyang natanggap, kabilang mga medalya ng papuri, kasanayan, kagalingan, paglilingkod at PNP Badge of Honor. Pero ang maganda niyang record na bahira na masangkot siya sa patong-patong na kaso, kasamang 4 pang pulis Maynila noong 2008. Sa reklamo ng isang Christian Calao, chef sa isang hotel, sinita siya ng grupo ni Mendoza noong April 9, 2008 dahil umano sa illegal parking. Pero ang simpleng violation na uwi raw sa paghalughog sa kanyang kotse. Kinuha raw ng mga pulis ang 3,000 piso sa kanyang kotse. Pilit din daw siyang pinag-withdraw sa ATM. Nang walang ma-withdraw, pilit daw siyang pinalunok ng pulbos na sa tingin niya ay shabu. Sabay banta na kung hindi siya magbibigay ng 200,000 piso, ikakasuhan siya ng possession of illegal drugs. Pinakawalan lang daw siya nang makapagbigay siya ng 20,000 piso sa tulong ng isang kaibigan. Dahil sa reklamo ni Calao, agad isinailalim sa administrative relief ang 5 pulis kabilang si Mendoza at kinasuhan ng robbery, robbery extortion, grave threat, physical injury at mga kasong administratibo. February 2009, tuluyan ang na-dismiss sa serbisyo si Mendoza, 2 taon bago ang kanyang mandatory retirement. Pero dahil sa pagkakasibak, tinanggalan siya ng retirement benefit at kailan may di na pwedeng magserbisyo sa gobyerno. Ivan Mayrina, Nakatutok, 24 oras. Isa sa 5 bansang may